Hianshen, kalma ka lang. Nadroga ka. Dadalahin kita sa ospital. Ayoko sa ospital. Tulungan mo ako. Nakikita mo ba kung sino ako? Sabihin mo ang pangalan ko. Para maniwala ako. Nasa sandaling ito, hindi mo ako ipinagkakamali sa iba. Liu Nanzi. Kahit maging abo ka pa, makikilala pa rin kita. Nancy, bakit mo ba kasi itinatago ang tunay mong pagkatao at nananatili sa pamilyang Liu? Sila ang sumagip sa akin noong nasa ampunan ako. Sa mga taon mo sa pamilyang Liu, natulungan mo na sila na mahanap ang tunay nilang anak. At mula sa pagiging walang pangalang pamilya, naging bagong mayaman sila sa Shangjing. Gaano man kalaki ang utang na loob, dapat ay nabayaran mo na, hindi ba? May inihanda si tita para sa'yo na mas maganda. Ay enjoy mo lang. Et. Gusto mo bang tulungan kita? Maligo. Young Master. Si Lolo gusto lang magkaapo kaya kanya binigyan ng gamot. Umalis ka na. Sa wakas, umalis na rin. Hianshen. Hiandu. Handa na ang paliguan mo. Hindi yan ang iniisip mo. Bastardo. Bakit? Kinuha mo ang pagkabirhen ko, tapos tatakasan mo lang ako. Miss Liu, ang tagal nating hindi nagkita, pero ang init mo agad. Ikaw ang humila sa akin sa kwarto kahapon. Ibig mong sabihin, istorbo ako sa inyo ng lalaking bayaran na yon. Pinilit lang akong ipasok sa kwartong yon. Hindi ko nga kilala ang taong yon. Aalis na sana ako pero hinila mo ako. Kung yan ang sabi mo, edi yan na. Hianshen. Bakit? Miss Liu. Bakit? Liu Nanzi. Ako, Hianshen. Kumakalat ang balita na ikaw daw ang Emperor of Part-Time Jobs, na 3 trabaho ang ginagawa mo sa isang araw. Totoo ba yan? Ang busi mo pala, kaya pala wala kang oras para makipag-date. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Ganito, para makasama mo ako sa date. Samahan mo akong mag-date. Liu Nanzi, ikaw, may gusto ka bang sabihin sa akin? Ako, ang tungkol kay ate ay hindi naman siguro nagmamadali. Mamaya, sasamahan pa ako ni Hianshen para kumain. AMM. Wala na. Para sa'yo. May 1,000,000 piso sa card na ito. Kunin mo. Alaga bang tingin mo sa akin ay gigolo? Hindi ba? Alaga bang iniisip mo na ako ay isang burao?
Kaya binibigyan mo ako ng ganito karaming pera. Mas malaki pa ito kaysa sa pinaghihapan kong trabaho, mas malaki ang kinita. Naiisip ko na rin, Binibigyan kita ng pera para makabangon ka. Hindi para tuluyan kang lumubog. Ibalik mo sa akin. huwag kang gumalaw. O baka naman, gusto mo pa ng isa. Paano kung dagdagan mo pa ang pera mo at tuluyan mo na lang akong alagaan? Kahit ilang beses pa, pwede. Walang hiya. Ang cute mo pa rin. Liu Nanzi. Hindi ka makatakas. Young Master. Sabi ni Lolo, hindi ka raw matawagan. Lintik na matanda. Kung gagawin mo pa ulit ang mga maduming paraan na yan, magpapavasectomy ako, para ang pamilyang He ay tuluyan ng walang tagapagmana. Ay. Sige na, hanggang dito na lang. Magaling ang ipinakita mo ngayon. Satisfied si At. Ayan. Para sa'yo. Madalas kang bumalik, Ed. Tara na. Ay naku. Tingnan mo ang eyebags mo. Kagabi, grabe siguro ang nangyari. Ano, baka naman, nag-away kayo ng 300 beses. Ay naku, tingnan mo nga ang sarili mo. Talaga naman. Natulog lang naman ako. Ah, ano ba? Huwag ka nang magsalita. Tingnan mo ang pagkamahinhin mo. Nakakahiya ka talaga sa akin. Sinasabi ko sa'yo. Ang layunin ng kita mo ay makatulog kasama ang lahat ng gwapong lalaki sa mundo. Tita, hindi lahat ng tao kasing tapang mo. At saka sa ngayon, hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan ng mga ito. Hintayin mo muna akong kanselahin ang kasal. Yemem, ang walang kwentang lalaking yan. Bakit hindi na lang ibigay ng pamilyang Liu sa tunay nilang anak? Sinasabi ko sa'yo, Nancy, masyado ka kasing walang alam sa mundo. Ngayon, si tita ang bahala na humanap ng para sa'yo. Ay naku, tita, huwag kang ang maingay. Ang ganda. At nagpapakitang gilas pa ang ganda niya. Hindi ko lang alam kung sino ang target niya ngayon. Hindi ba't lahat ng mayamang babae dito ang target niya? Ang daming arte, hindi ko alam kung ano ang maganda doon. Magkakilala kayo. Kaklase? Ex-boyfriend. Hindi po. Hindi niya ako gusto. Kung ganoon, gusto mo siya. Sige. Si tita ang bahala na ayusin yan para sa'yo. Panoorin mo si tita. Ukunin ko siya para sa'yo. Ay, tita! Tabi, tabi, tabi. Hindi ba't ito ang young master ng pamilyang He? Si Hianchen. Kaklase rin ni Nanzi. Hindi pa niya alam ang tunay kong pagkatao. Ang galing talaga ng mga kabataan ngayon. Ang tawa ni tita. Baka nagkagusto kay Hianchen? Nancy, samantalahin mo na yan, ha? Anong ibig mong sabihin? Wow. Ang ganda ng tambalan nyo. Sige, hindi ko na kayo guguluhin. Bebe, Teka, matanda. Ang repolyo natin kinain na ng baboy. Ang mga handa nating dote, pwede nang ilabas at ibilad sa araw. Hianchen, bitawan mo ako. Ang walang puso mo naman. Kagabi. Hindi ba't ang init ng pagganggap mo? Manahimik ka. Kayo ano? Ang pinag-usapan nyo? Sinabi ko lang sa kanya na ang dati kong sugar mommy. Sinipingan mo ako, tapos tumakas ka ng walang pananagutan. Kaya dinala niya ako sa harap mo. Anong ginagawa mo? Ang daming tao. Ayoko lang na hindi ka magbayad. Nandito na ako. Hindi mo siguro iniisip na kung hindi ka kumain, hindi mo na kailangang magbayad, di ba?
QR code. Magta-transfer ako sa'yo. Hindi to QR code. Magad tayo ng kaibigan. Para madali ang pag-renew. Mabait ka talaga. Pwede na ba akong umalis ngayon? Ang pagiging buraot. Talagang kumikita. Kahapon, malaki ang kinita ko. Ngayon, hindi ko na kailangang matulog, kumita na ako. Tianchen, malinaw na may kakayahan ka. Bakit hindi ka gumawa ng mas maganda? Sino ang tumanggi sa akin 5 taon na ang nakakaraan, at sinabing maghahanap ng 10 o 8 buraot para inisin ako? 5 taon na ang nakakaraan, kung pumayag ka sa akin, hindi ba't ang mga anak natin ay nakakabili na ng toyo? Bakit pa tayo nandito? Hinahabol-habol para maging buraot mo. Ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Liu Nanzi. Bakit mo ba talaga ako tinatanggihan? Para sa'yo. Salamat, Yanchen. Yandu, araw-araw kang nagdadala ng almusal kay Luyan yan, kahit umulan o umaraw. May gusto ka ba sa kanya? Tinatanggihan kita. Dahil walang pag-ibig sa pagitan natin. Naintindihan mo ba? Walang pag-ibig. Liu Nanzi, hindi ako naniniwala. Hindi mo ako gusto. Isa kang duwag na nakipagtalik pero ayaw umamin. Isa kang duwag na nakipagtalik pero ayaw umamin. May sakit ka ba? Nagbayad naman ako. Ang gusto ko ay hindi pera. Ano ang gusto mo? Isang titulo. Wala naman tayong naramdaman para sa isa't isa. Anong titulo ang gusto mo? Sino ang ginugulo mo? Ako. Ayaw niya. Gusto ko. Guwapo. Tingnan mo. Hindi lang kita bibigyan ng pangalan, bibigyan din kita ng mas maraming pera. Anong gagawin ko? Sabihin mo, dapat ko ba siyang sagutin? Ano ang pakialam ko? Bitawan mo. Sabi niya, anong pakialam ko? Umalis ka. Isang lalaking nagbibenta ng sarili. Gusto ka ng galaga, swerte mo yan. Anong ugali yan? Ayaw mo na ba magtrabaho? Ang lalaking ito ay may kakayahan at may sariling pag-iisip. Isang malayang individual. Ang sinasabi mo ay insulto sa kanya. Handang magbayad ang dalaga para insultuhin siya, ibig sabihin, pinahahalagahan siya. Ayaw mo naman sa kanya. Sinong nagsabing ayaw ko sa kanya? Uwi ko na siya ngayon din. Napakawalang hiya. Ang lobong yan mula sa pamilyang He, naglakas loob na pagnasaan ang nansi ng ating pamilya. Hinding-hindi papayag ang matandang ito. Hindi ako papayag. Sobrang-sobra na. Si Nanzi ay isang pinong bulaklak. Ang pamilyang He, paano naman sila magiging karapat-dapat sa kanya? Tama. Ang matandang iyon sa pamilyang He, puro lang siya away at gulo. Paano siya makakapaggalaki ng isang mahusay na tagapagmana? Ang usaping ito ng pag-ibig, dapat si Nancy mismo ang magdesisyon. Ang young master ng pamilyang He, nakita ko na siya. Ang gwapo niya, wow, ang ganda ng kindig. Ang gwapo talaga. Ay naku, bagay na bagay sa Nancy natin. Naku po, hindi mo ba kayang baguhin ang iyong masamang ugali na tumitingin lang sa mukha ng tao? Ano ba ang alam mo? Kung hindi ka maghahanap ng gwapo, para may pagmasdan ka, maghahanap ka ba ng pangit para itaboy ang masamang espiritu? Nag-alala lang ako kay Nancy. Baka maloko siya ng lobong iyon. Nga. Dapat tulungan natin si Nancy na suriin ng maigi ang lahat. Tama. Pero babalaan ko kayong dalawa. Kung sakaling pasasayahin niyo si Nancy, hindi ko kayo tutulungan na magpaliwanag. Yemem. Lolo, sa tingin ko, dapat ganito muna ang gawin. Tapos ganito. Nanji, paano mo ako pananagutan? Sa simula, baka hindi ko pa maibigay ang lahat. Pero basta magtrabaho ka ng maayos, hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magtatrabaho ako ng maayos. Bakit ang weird niya? Kung gayon, bukas mag-ayos ka ng maigi. Dadalhin kita sa isang lugar. Sige. Susundin ko ang lahat ng utos ng aking boss. Ito ba ang sinasabi mong pananagutan? Nga, Liu Nanzi.
Anong ibig mong sabihin? Napag-usapan na natin, iba't ibang paraan, pinagkatrabaho mo ako. Para sa ikabubuti mo yan. Kung ganun, maghahanap na lang ako ng sugar mommy na hindi ako pinagtatrabaho. Tataasan ko ang sweldo mo. Ayoko. Kung ganun, sabihin mo anong gusto mo para manatili ka? Hayaan mo na. Kahit sabihin ko, hindi ka rin papayag. Alis na lang ako. Sino nagsabing hindi ako papayag? Basta sabihin mo lang kung kaya kong gawin, hindi ako magdadalawang isip. Mananatili ako. Pero dapat may benepisyo araw-araw. Hawak kamay. Hali. O kaya, Walang hiya ka. kung sa tingin mo ay napipilitan ka, hayaan mo na. Tutal, maraming sugar mommy ang naghihintay sa akin. Mukhang pumayag ka na. Ang halik na ito ngayon ay para sa aking welcome bonus. Tungkol naman sa iba pa, Hindi kayo pwedeng pumasok. Ako ang magiging boss ng kumpanya nyo. Hindi ba kayo naniniwala na sisantehin ko kayong lahat? Umalis kayo. Ma, Mayroon bang kung ano sa ilalim ng mesa mo? wala naman. Nahulog lang ang ballpen ko. Pupulutin ko mamaya. Ma, bakit ka na parito? Mayroon ka bang kailangan? Gayon ay libre ako. Kaya dinala ko ang kapatid mo para bumisita. Tutal, papasok din siya sa kumpanya sa hinaharap. Liu yan. Nakabalik na siya? Nakabalik na. Matagal na tayong hindi nagkita. Liu Nancy. ayaw niya kumain nito. Kaya sayo na lang. Liu Nancy, alaga namang lalo kang nawawalan ng asal. Nakita mo kaming pumasok ng nanay ko, hindi ka man lang kumayo para salubungin kami. Liu Nancy, paano mo nagawang balewalain ako? Ikaw ay isa lamang na inampon ng pamilya namin para palitan ako. Ngayon, lahat ng meron ka ay inagaw mo sa akin. Dapat mo na ring ibali, hindi ba? Ninanakaw. Si Hianshin din ba? Ganoon din ba? Nancy, huwag ka nang magalit. Ang kapatid mo kasi, noong nawalay siya, maraming pinagaanan. Kaya ang ugali niya, hindi maiwasang medyo masama. Mamaya, kakausapin siya ng maayos ni nanay. Nanay, siya ang hindi marunong kumanaw ng utang na loob. Ang pamilya niyang Master Wang ay mayaman, hindi siya kinamumuhian, at gusto pa siyang pakasalan. Ang ganda-gandang pagkakataon. Ayaw niya pa. Kung ganoon kaganda ang sinasabi mo, ikaw na lang ang magpakasal. Ayokong magpakasal sa kanya. Ang taong yan na puro bisyo lang ang alam. Baka mayroon na siyang kung anong sakit. Ikaw lang nagaling sa putikan ang bagay sa kanya. Bagay na bagay kayo. Nancy, ang iyong Master Wang ay mayaman sa karanasan sa pag-ibig. Hindi ba't mas pinapatunayan nito na marunong siyang magmahal? Tamang-tama. Hindi ba't kulang ka sa pagmamahal? Napag-usapan na ng katay sa pamilyang Wang. Sa susunod na buwan na ang kasal. Kahit ayaw mo, magpapakasal ka. Lumabas ka. Hindi ko sinasadyang masipa ang mesa. Walang pinag-aralan. Nancy, ang tungkol sa pamilyang Wang, napag-usapan na ng katay at nanay. Ikaw ay isang matalinong bata. Hindi mo naman siguro pahihirapan ang katay at nanay, di ba? Ikaw, huwag kang pupunta. Kung pupunta ka, lalabas na ako. Nako, Ay, halos sumakit ang puso ko. Okay ka lang ba? Nancy, bihira akong humingi ng kawad sa'yo. Kung talagang gusto mong panggiin ang pamilyang Wang, kailangan mo pa rin makipagkita sa kanila. Pwede ba? Isang beses lang. Pakiusap na lang sa akin, anak. Saj, upunta ako. Ang pagkikita ay naka-schedule sa makalawa. Sa party ni Yan, sa kaarawan ni Yan. Huwag kang magpapalit ha. Naku. Bakit ba ako ganito? Hindi ko na kayang mag-stress. Huwag kang magpapalit ha. Mag-dressing ka ng maayos.
Huwag ka nang magalit. Umalis na sila. Lumabas ka na. Liu Nanzi. Nakakahiya ba ako sa kanila? Hindi ako ang hindi karapat-dapat. Inapi ba nila ka? Sabihin mo sa akin. Gaganti ako ng 10 beses para sa'yo. Hianchen, hindi mo ba talaga nakilala kung sino ang pumasok kanina? Siya ang iyong white mo online noong nag-aaral ka pa. Wala akong kakialam kung sino siya. Ikaw naman, kung ayaw mong kumawa, huwag kang tumawa. Tama yan. Sige na, lumabas ka na. Tingnan mo ang itsura mo na nakaupo sa ilalim. Mukha kang api. Anong problema? Namamanhid ang binti ko. Aba, nangahas kang pagtawanan ako. Tingnan mo kung paano kita kakamutin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Liu Nanzi. Bakit hindi ko napansin dati na napakalandi mo? Mayroon ka na nga sa akin. Pero naghahanap ka pa ng ibang lalaki. Ginagawa ko ito para kanselahin ang kasunduan. Kung gayon, sasamahan kita. Yon ang birthday party ni Liu Yan. Kung pupunta ka, makakabalik ka pa ba sa akin? Hindi. Kung gayon, naniniwala ka ba? Nasa oras na iyon, para hindi ka na makabangon sa kama. Huwag na tayong kumunta paeho. Pwede bang maging seryoso ka? Hindi. Nanzi, kaysa dumalo sa handaan, mas gusto kong kasama ka sa kama. Manahimik ka. Ayoko nang kausapin ka ngayon. Kuya Yanchen, dumalo ka sa akin sa birthday party. Tayo. Magkakilala ba tayo? Kuya Yanduo, galit ka ba sa akin dahil nag-aral ako sa ibang bansa? May dahilan ako noon. Anong nangyayari? Liu Nanzi, wala ka na bang hiya? Alam mong si Hyanduo ay matagal nang may gusto kay Yan. Paano mo nagawang agawin ang boyfriend ng kapatid mo? Kahit na nainggit ka sa pinsan mong si Yan sa pagiging tunay na anak ng mayaman, hindi mo dapat gawin ang makisawsaw sa relasyon ng iba. bilang ikatlong partido. Tama na kayong lahat. Tama si Kuya Yanchen. Sobrang-sobra na kayo. Baka naman si ate, nasa daan lang, nakasalubong si Kuya Yanduo. Nagkamali lang. Walang pagkakamali. Di ba? Aking boss. Kuya Yanchen. Ano ang sinabi mo? Anong boss? Liu Nanshi, linayin mo sa akin. Binigyan ko lang siya ng trabahong may mataas na sweldo. Mataas na sweldo. Trabaho. Boss. Kung hindi mo matatapos ang mga trabahong itong ayon, parurusahan kita. Liu Nanshi, naku, ginagamit mo ang posisyon mo bilang boss. Pinipilit mo si Kuya Yanduo. Kuya Yanchen, paano mo naman nasabing pilitan? Nagbayad ako. Ikaw ang cute mo kalaga. Anong pinagkaiba ang trabaho? Mataas o mababa, marangalo hindi? May kinikilingan ka. Tama. Basta ang aking, boss, ang trabahong inayos, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ate Yan, huwag kang malungkot. Siguradong sayo siya. Hindi kanya makuha. Kaya siya naghanap ng iba para lang inisin ka. Tama. Ang pagiging magkasama nila ni Liu Nanzi ay para lang inisin ka. Para makipagbalikan ka sa kanya. Kuya Yanchen, hindi ko dapat iniwan ka para mag-aral sa ibang bansa. Magkabalikan na tayo, hindi ba? Hey Yanchen, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Si Ate Yan ang tunay na anak ng pamilyang Liu. Kung susundin mo si Liu Nanzi, ang ampon na yan, wala kang mararating. Ano kaya ang pipiliin niya? Manahimik ka. Liu Yan, kailan ba tayo naging magkasama?
Kuya Yanchen, Kuya Yandu, nagbibiro ka ba sa akin? Noong nag-aral tayo, hindi tayo mapaghiwalay. Sino ang nagsabing hindi tayo? Ang inggitin ninyong magkapars. Hindi ba ikaw ang laging kumakapit sa akin? Kuya Yandu, araw-araw mo pa akong binibigyan ng almusal. Suot mo pa rin ang hair tea ko. Hindi ba sapat na patunay ito na naging magkasintahan tayo? Tigilan mo ang pag-iyak mo. At ang delusyon mo. Liu Nanshi, ikaw ang sumira sa relasyon namin ni Kuya Yanchen. Ikaw na cute na bata. Kuya Yanchen, pinoprotektahan mo pa siya. Kung hindi ko siya poprotektahan, ikaw ba ang poprotektahan ko? Liu Yan, binabalaan kita. Kung marinig ko pa na sinisigawan mo siya, ikaw ang bahala sa kahihinatnan. Eka, Yandu. Hindi mo ba talaga gusto si Luyan yan? ma'am. Kung gayon, bakit mo siya? Araw-araw binibigyan ng almusal noong nag-aaral pa kayo? Hindi mo. Naalala. Hindi mo na ba? Naalala. Ayaw niya kainin. Kaya binigay ko sa'yo. Paano ko naman makakalimutan? Tapos, ang mga ayaw niya, ibinigay mo sa akin na parang limos. Ikaw ba talaga ang hindi nakakaalala? Noon, nagtrabaho ako para sa kanya. Siya ang nagbabayad, ako ang inuutusan. Ang binibili ko pa nga ay ang mga paborito mong pagkain. Kung ganoon. Itong hair tea na ito, ano naman ang ibig sabihin nito? Bibigyan kita ng pahiwatig. Basketball court. Kaya, sa akin ito. Ano pa ba? Ngayon, pwede na ba tayong magkatuloy? Nancy, nandyan ka ba sa loob? Nancy, tungkol sa nangyari sa party kanina, pinagsabihan na kita ng nanay mo si Yan. Alam na rin niya ang pagkakamali niya. Ayos lang po, ma. Kasalanan ko, ma. Hindi ko siya napalaki ng maayos. Pero ikaw ang ete niya. Isipin mo na lang na tulong mo sa nanay. At pagpesensyahan mo na lang, sige na. Bakit? Wala po. Nanay, Sa tingin ko po tama po kayo. At naman po ako. Sabi ko na nga ba? Sabi ko na matalino ka. Pero, Anak, sasabihan din kita. Ngayon, arrange date ninyo niyang Master Wang, di ba? Bakit ka nagdala ng ibang lalaki? Anong tunog yon? Hindi ba yung lalaki sa bangket na sa loob? Wala po. Nanay, mali po ang dinig nyo. Sana nga. Nancy. Ang puso ni nanay, hindi ko alam kung bakit, palaging masama ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Samahan mo si nanay sa kwarto, pwede ba? Opo. Ay. Ma, sigurado ka bang ang gamot mo ay nasa kwarto? Nasa nightstand yan. Hanapin mo ulit ng maigi. Oh, Sarge. Ang insenso na to.
Huwag mong sisihin si Mama sa pagiging malupit. Kung may sisisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pagiging pasaway. Ma, tama ka nga. Wala talaga siyang pagdududa sa'yo. Ganyan naman talaga siya. Kapag nagkunwari akong may sakit, susundin niya lahat ng sasabihin ko. Sige na, hayaan mo siyang nakahiga diyan. Naghihintay kay Young Master Wang. Kapag sila ay nagkaroon na ng relasyon at aksidenteng nahuli natin sila, tingnan natin kung paano pa siya tatanggi sa kasal. Munting dilag. Nandito na ako. Bakit ikaw? Hindi ka pa ba magbubukas ng pinto? Liu Nancy, palagi kang iniisip ni Mama na ikaw ay isang taong disente. Hindi ko inakala na gagawa ng ganoong nakakahiya sa pamilyang Liu. Anak, noon hindi na lang sana kita inampon. Huwag kang matakot. Ako ang naggatawag ng room service. Pwede ka pang matulog. Anong nangyari kagabi? Bakit wala akong matandaan? Nanshi, gising. Ihagis mo siya sa kama. Nakita kong matagal kang hindi bumalik, kaya hinanap kita. Tapos, binuhat na kita pabalik. Naalala ko, tinutulungan ko ang nanay ko maghanap ng gamot. Tapos bigla na lang akong nahimatay. Kung hindi mo malala, huwag mo nang alalahanin. Baka mayroong gustong manakit sa akin? Lumabas kayong lahat. Huwag kayong kumasok. Tara na. Dadalhin kita para manood ng magandang palabas. Liu Nancy, Lumabas kayong lahat. Huwag kayong pumasok. Liu Nancy, talagang ikinahiya mo ang lahat. Ang mukha ng pamilyang Liu. Sino ang nagpapasok sa inyo? Young Master Wang. Bakit ikaw? Nancy, sa susunod na buwan, ikakasal ka na kay Young Master Wang. Sabihin mo, Bakit ka nagmamadali? Tungkol dito, hindi ka sinisisi ni Mama. Halika. Bumangon ka na. Yan. Bakit ikaw? Anong tinitingnan mo? Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Hindi. Yan. Bakit ikaw ang nasa kama? Bakit ikaw ang nasa kama? Liu Nancy, nasaan ang cute na yon? Si Liu Nancy yan. Ang cute na yon. Anong gagawin ko? Ma, nasira na ang reputasyon ko. Huwag kang matakot. Hahanapan ka ni Mama ng paan. Huwag ka nang umiyak. Hindi ba't nagkamali lang na nakasiping? Sino ba ang pakakasalan? Hindi ba kasal pa rin? Sino ang gustong magkakasal sa isang pangit na pulad mo? Paano mo ako nagawang murahin? Hindi ko na nga pinansin na isa kang segunda manong paninda, sapat na yon para bigyan ng mukha ang pamilya nyo. Nakakawalang gana. Sino naman kayong dalawa? Young Master Wang. Siya ang iyong kasintahan. Si Liu Nancy. Hay. Maganda naman. Sapat na para sa akin. Ayaw mo na ba ng mga mata mo? Sino ka ba? Kinakausap ko ang kasintahan ko. Bakit ka nakikisali? sino ang kasintahan mo? Nancy, ito ang inayos ng pamilya para sa iyo. Ang panganay na Young Master ng pamilyang Wang, si Wang Ziping. Sigurado ka ba na para sa akin ito? Ito ay isang pagkakamali. Sa totoo lang, Young Master Wang, napagkamalan lang niya si Yan na ikaw. Sa totoo lang, ang taong gusto niyang pakasalan ay ikaw. Dahil si Young Master Wang ay nagkamaling tao. Bakit hindi na lang ituloy ang pagkakamali? Para maging magandang usapan pa. Ayoko siyang pakasalan. Kagabi, ako lang ay pinatulog. Wala akong alam. Hindi ba't ang cute naman yan? Gusto mo bang ipablotter kita? Hindi. Hindi pwedeng mag-blotter. Mag-blotter. Seg. Pinaglalaruan niyo ba ako, kayong lahat? Ang room key na ito, malinaw na ibinigay sa akin ng pamilyang Liu.
Sabi nyo, ang taong nasa loob ay si Liu Nancy. Gusto kong gawin ang kahit anong gusto ko. Young Master Wang. Seg, ang pamilyang Liu nyo. Maghintay kayo sa paghihiganti ng pamilyang Wang ko. Young Master Wang. Young Master, huwag kang umalis, Young Master. Tapos na. Lahat tapos na. Ma, totoo ang sinasabi niya. Orihinal na plano ko ibigay niyo ako sa kanya? Anong ibigay-ibigay? Ang pangit naman pakinggan. Ang ginagawa ko ay para lang sa kaligayahan mo sa buong buhay mo. Ang pamilyang Wang ay isang mayamang pamilya. Kung magpakasal ka doon, puro benepisyo lang ang makukuha mo. Naintindihan ko na. Hianchen, tara na. Umalis na tayo. Liu Nancy, Hindi ka pwedeng umalis. Bakit? May problema pa ba? Gustong-gusto ka ni Young Master Wang. Kung papayag kang magkakasal sa kanya, tiyak na may pag-asa pa. nga, Nancy, habulin mo na si Young Master Wang. Sabihin mong papayag kang magpakasal sa kanya. Huwag mong hayaang maapektuhan ang negosyo ng pamilya natin. Sige na? Nancy, tulungan mo naman ang pamilya. Mula nang ampunin ka namin, alam na namin na ikaw ay isang batang marunong magpasalamat. Asasalamat. Asasalamat na naman. Ma, bukod sa pagbabanta sa aking gamit ang utang na loob, itinuring mo ba akong tunay mong anak? Ano nang sinasabi mo? Hindi ba ako naging mabuti sa'yo? Ma, Huwag kang mag-alala. Hindi siya mahihimatay. Kung masamang kakiramdam, magka-ospital. Huwag dito mag-moral blackmail. Nancy, tara na. Ma. Si Liu Nanxi ay isang walang utang na loob. Hindi natin siya dapat palampasin. Nanji, Huwag kang mag-alala. Hindi ako ganoon kadaling sumuko. 20 taon na ang nakalipas. Halos mapatay ako ng isang abusadong tagapag-alaga sa ampunan. Para hanapin ang kanyang anak, iniligtas ako ng mga magulang ang pamilyang Liu at inampun ako. Lubos akong nagpapasalamat. Pero alam mo, inampun ka nila dahil sa nangyari sa iyo na lumabas sa pahayagan at nakakuha ng atensyon. Ginawa rin nila ito para sa titulong philanthropic entrepreneur, kaya kanila inampun. Sa simula, hindi ko talaga alam. Pero nang lumaki ako, ano pa ba ang hindi ko naintindihan? Nagpapanggap lang ako na hindi ko alam ang totoo. Ngayon, ano ang gagawin mo? Hindi naman talaga ako kabilang sa pamilyang Liu. Panahon na para tapusin ito. Ama, tapusin na natin. Bibigyan kita ng bagong kahanan. Ngayong gabi, hindi ako matutulog. Tamang kama. Para mas maaga nating magkaroon ng anak. Isang pamilya ng 3. Hianchen! Tioli. Ihanda mo ang susi ng villa sa Jingxi. Kukunin ko bukas. Hindi ba yan ang kay Lolo? Ito ba ang inihandang bahay para sa kasal? Young Master. Ibig sabihin, magkakaroon na rin sa wakas ng Young Madam.
Magkakaroon na ng yaong madam ang yaong master. Hahaha. Ang batang yan, sa wakas, nagkaisip na rin. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Maghanda ka na ngayon din. Pupunta ako sa pamilyang Liu para mag-propose. Lolo. Tungkol dito, hindi ba dapat kausapin muna natin ang yaong master? Kausapin? Anong kausapin? Hindi ko ba siya kayang utusan? Sino ba ang nagbanta sa akin noon? Napuputulin niya ang lahi ng pamilyang He. Pero ano? Ang bagay na ito, bago ito matapos, itago mo ito ng maigi sa akin. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa akin. Opo, maghahanda na po ako ngayon din. Ano ba ang ginawa ninyo? Ang pamilyang Wang, hindi lang nila binawi ang lahat ng pakikipagtulungan nila sa atin. Sinabi pa nilang ededemanda nila tayo. Hindi ko kasalanan. Si Liu Nanshi ang may kasalanan. Siya ang nagplano na ipahamak si Yaong Master Wang. Gusto pa niyang kasuhan siya. Mas mabuti pa siguro na ipadala si Nancy sa pamilyang Wang para humingi ng kawad. Baka sakali, may ligtas pa natin ang mga kooperasyon. Tama, Tay. Pinakain at inalagaan namin siya ng matagal na panahon. Panahon na para bayaran niya ang utang niya. Ang walang kwentang yan. Hindi ko na sana siya inampon noon. Alam mo pa palang umuwi. Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang idinulot mo sa akin? Bukas, pupunta ka sa pamilyang Wang at hihingi ka ng kawad. Kahit lumuhod ka pa at magmakaawa, kailangan mong makuha ang kapatawaran nila. Bakit ako hihingi ng tawad? Wala akong ginawang mali. Anong klaseng ugali yan? Lolo Liu, anong ginagawa mo? Bata pa si Nancy. Pag-usapan natin ng maayos. Nancy, malakas ang pamilyang Wang, hindi natin sila kayang kalabanin. Pakinggan mo ang tatay mo, humingi ka ng tawad, humihingi ka ng kawad, para matapos na to, hindi ba? Pakinggan mo siya. Para maging skapego at uli. At sa pamilyang Wang, gagawin ang kasunduan sa kasal? Alam ba ni tatay na si Liu Yanyan at yung Master Wang ay nahuli mo sa kama? Liu Nanshi, ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot. Ako lang. Tay, kailangan mo akong ipagtanggol. Liu Nancy. Sa kapatid mo, nagawa mo pa ang ganyang kahiyahiyang bagay. Hindi ba kayo ang nagkaisa para lasingin ako? At gustong ipadala sa kama niya ang Master Wang? Pero kayo ang nagdusa. Nancy, itinuring ka ni nanay na pangkunay na anak. Paano ko naman magagawang saktan ka? Ano pa ang idinadahilan mo? Wala na akong sasabihin. Pero itong palabas ng pagmamahal ng pamilya. Panahon na para magtapos. Hindi na ako makikisama. Anong ibig mong sabihin? Sa simula pa lang, hindi naman ako anak ng pamilyang Liu. At panahon na rin para umalis. Liu Nanshi, inaway mo ang pamilyang Wang, tapos gusto mo pang kumakas. Gusto mo bang ipasa ang sisi sa pamilyang Liu? Sinasabi ko sa'yo, hindi mangyayari yan. Ang tungkol sa pamilyang Wang, alam na alam ninyo kung ano ang totoo. Nancy, sa ginagawa mo, hindi mo ba iniisip ang mga tao ng pag-aruga ng pamilyang Liu sa'yo? Sobrang pinasama mo ang loob ko. Alagang isa kang walang utang na loob. Nagpapasalamat ako sa pag-aaruga ninyo. Pero sa mga taong lumipas, hindi pa ba sapat ang ginawa ko para sa inyo? Sabi ninyo, hindi maganda ang takbo ng kumpanya, kaya ipinasa ko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa sa kapatid ko at nanatili ako para asikasuhin ang kumpanya. Nanay, masama ang pakiramdam mo. Sa tuwing hindi ka maayos, ano man ang pinagkakaabalahan ko, agad akong pupunta sa tabi mo, alagaan ka ng walang tigil. Liu Yanyan, huwag mong kalimutan, nakauwi ka dahil ako ang naghanap sa'yo. Matagal na akong walang utang na loob sa inyo. Mula ngayon, magpakita tayo na parang estranghero. Tay, huwag niyo siyang paalisin. Kunin niyo siya. Dakin niyo siya. Ikulong muna siya. Bukas, ipadala siya sa pamilyang Wang para humingi ng kawad. Young Master, ang loob at labas ng villa na ito ay ipinaplinis ko na para sa inyo. Salamat, Tioli. Tioli. Nga pala, nasaan si Lolo? Si Lolo, pumunta sa pamilyang Liu para mag-alok ng kasal para sa inyo. Ano? Mag-alok ng kasal? Naku. Naku, si Zizi ay ikinulong ng pamilyang Liu at ipapakasal pa sa palakang yan mula sa pamilyang Wang. Ano? Lintik na pamilyang Liu. Naglakas loob silang apihin. Ang Zezi natin. Sobrang ngalang hiya.
Susuntukin ko silang isa-isa. Ayoko talaga ng gulo. Maghanda ng sasakyan. Pupunta tayo para suportahan ang Zezi natin. Tara. Hindi. Hindi ako pwedeng umupo lang at maghintay. Miss Nancy, dinalhan kita ang pagkain. Liu Nanshi. Bini-bini. Liu Nanshi. Hindi mo naman siguro iniisip na makakalusot ka, di ba? Mga gwardiya, bitawan mo ako. Ang tigas ng ulo mo. Mukhang kailangan mo talagang turuan ng leksyon. Ako, si Hizendong. Kumakatawan sa direktang apo ng pamilyang He. Humingi ng kamay ng anak na babae ng pamilyang Liu. Lolo, dito. Ito po si... Ito po ang mismong pinuno ng 4 na pangunahing pamilya sa Shangjing ng pamilyang He, Hizendong. ang pamilyang He. Naku, isa silang top-tier wealthy family. At sila ay humihingi ng kamay ng ating anak. Yan. Ang galing. Ito ko ba? Ang inyong mahal na anak na babae. Opo. Siya po ang aming kaisa-isang anak na babae, si Liu Yanyan. Kaisa-isa. Kung gayon, tama nga. Lolo Hizendong. Ang aming yan ay palaging mabait, maganda at mapagbigay na bata. Iyak na magiging mahusay siyang manugang ng pamilyang He. Ma, Naniniwala ako na ang taong minahal ng aking apo ay tiyak na napakahusay. Ay, syempre naman. Bakit pa kayo nakatunganga? Mga walang pakiramdam. Dali, dalhin niyo siya pabalik. Bitawan niyo ako. Lolo, tulungan niyo po ako. Pinipili po nila ako. Hindi niyo po siguro gugustuhin na ang mapapangasawa. Inyong apo ay mula sa isang pamilyang may masamang ugali at gumagamit ng maruming paraan para pilitin ang iba, di ba? Liu Nancy, manahimik ka. Sandali. Munting dalaga. Ibig mong sabihin hindi tama ang kasalang ito. Lolo, sa totoo lang. Lolo He. Sobrang nasasaktan po ako. Siya po ang aming inaampon na anak. Siguro po iniisip niya na inagaw ko ang pagmamahal ng pamilya, kaya ganyan siya. Lolo, ang aming yan po ay napakabait. Palagi niya lang siyang pinagbibigyan. Kaya naging ganyan siya na walang galang aswel. Hindi ba kawalang utang na loob yan? Ako, si Hizendong, sa buong buhay ko, ayoko sa ganyang tao. Di ba? Ang mga magulang ko pa nga, inayusan siya ng kasal. Pero ayaw niya sa lalaki, dahil pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat sa kanya. Ako. Liu Nanshi. Pinapayuhan kita, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Lolo He ay isang matalino at makatarungang tao. Hindi siya maniniwala sa isang taong may masamang ugali na pulad mo. Ang ganyang tao, dapat lang turuan ng leksyon. Lolo, wala naman tayong galit, di ba? Nancy, Paano ka nakikipag-usap kay Lolo He? Ginoong He, tama po kayo. Dapat nga siyang turuan ng leksyon. Alagang walang galang. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na saktan siya. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na saktan siya. Ang bilis mo namang dumating. Alam siguro ng batang ito na nakuha ko na ang kanyang asawa. Hindi na sayang ang lahat ng pagsisikap ko para sa sorpresa na inihanda ko para sa kanya. Naglakas loob kang gumawa ng gulo sa pamilyang Liu. Naghahanap ka ng gulo. Lolo He. Pakisabi po sa inyong mga bodyguard na palisin ang lalaking ito dito sa atin. Palisin siya. Sino pa ba ang may oras para intindihin ka? Ako, na matandang ito, ay hindi na makakatulong sa sarili ko. Parang nagkamali ako ng nililigawan.
Bakit ka nandito? Sa laki ng problemang ito. Paano ako hindi pupunta? Kilala mo ang lolo na ito? Binabalaan kita. Lumayo ka sa kanya. Hindi siya magandang tao. Ito, Mayroon ba tayong hindi pagkakaunawaan? hindi lang niya inudyukan ang pamilyang Liu na parusahan ako, kundi gusto pa niyang magbigay ng dote sa pamilyang Liu para maging magkamag-anak. Kaya, tinanggihan mo. Tinanggihan ko? Hindi ba ako ang nililigawan niya? Hindi ako. Si Liu yan. Ano? Hiyanduo, hindi mo pwedeng dahil lang kinanggihan kita, magkaroon ka na ng pagtatangi sa akin, di ba? Liu yan. Binalaan na kita. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi mo pwedeng dahil lang hindi tayo nagkatuluyan. Pigilan mo akong magkakasal sa young master ng pamilyang He. Isa pa, sinabi na mismo ni Lolo, hina ako ang pagbibigyan ng dote. Ang galing talaga. Ang paningin mo. May bigla akong naalalang gagawin. Kailangan ko nang umalis. Mauna na ako. Lolo He. Ano po ang ibig sabihin nyo? Bakit nyo kinuha ang dote? Ay, tama. Bigla kong naalala. Hindi magandang araw ngayon para magbigay ng dote. Pag-usapan na lang natin ito sa ibang araw. Tara na. Lolo He. Ito. Kailan po ang ibang araw na yan? Paano ko malalaman? Umalis na rin tayo. Liu Nancy. Tumigil ka diyan. Pa, ngayon, ang pamilyang Wang ay hindi na dapat katakutan, kaya wala na siyang silbi. Isa pa, malapit na akong maging young Madam He. Natatakot akong kumapit pa siya sa ating pamilya para sa benepisyo. Say. Kung gayon, umalis ka. Walang utang na loob. Huwag ka nang bumalik kailanman. Huwag kang mag-alala. Ako, si Liu Nanji. At kayong pamilyang Liu ay wala nang kinalaman sa isa't isa mula ngayon. Ang ampon talaga. Hindi talaga maihahambing kay Yanyan. Saan ka makakahanap ng kulad ng aming Yanyan na masunurin at may pag-isip? Ngayon pa nga, napansin siya ng young master ng pamilyang He. Pa, maghintay ka lang. Pagdating ng panahon, luluhod siya at magmamakaawa sa ating. Nakarating na tayo sa bahay. Nanji. Mula ngayon, Ito na ang iyong kahanan. Mula ngayon, kami na ang iyong mga magulang. Ituturing ka namin na pangkunay naming anak. Saj, Yanyan, bakit ikaw ang nasa kama? Si Liu Nancy, nasaan? Nga, Nancy. Habulin mo agad si young Master Wang. Sabihin mong papakasalan mo siya. Huwag mong hayaang pahirapan niya ang pamilya natin. Sig. Kung ganoon, lumayas ka. Walang utang na loob. Huwag ka nang bumalik kailanman. Manloloko. Paumanhing. Hindi ko sinasadya. bakit ka humihingi ng paumanhin? Niloko mo rin ako. Ano nangyari yon? Bakit ka ganyan kung makakilos? Kung ganoon, masasabi mo bang? Wala kang tinatago sa akin. Siyempre! Zesi, Bastos na bata. Hindi ba sinabi mong naipadala na si Zizi sa pamilyang Wang dahil sa'yo, natagalan ako ng ganito? Lolo, Ikaw kaya ang bumugbog sa lahat ng miyembro ng pamilyang Wang. Bakit ako ang sinisisi mo sa pagkaantala? Sige na. Bilisan nyo na at pumunta sa pamilyang Liu para sanduin si Nancy. Tingnan mo, Nancy. May dumi sa mukha mo. Siya yan, ang lobong anak ng pamilyang He. Napunasan na ba? Hindi pa. Hindi pa ako pumapayag. Ang lakas ng loob niyang yakapin si Nancy natin sa harap ng lahat. Walang hiya talaga. Anong tinitingnan mo? Naghalikan na sila. hayop ka. Tingnan mo lang. Hindi ko talaga. Palalampasin ang lobong yan. Tingnan mo lang. Hindi ko talaga. Palalampasin ang lobong yan. Bilisan nyo. Pigilan nyo si Lolo. Masisira ang magandang sandali ni Nancy. Humanda ka sa akin. Bakit mo ba ako laging pinapalo? Bilisan mo. Lolo. Ayaw ni Nancy. Naistorbohin natin sila. Tara na. Lolo. Tara na.
Tumawag ka. Paalam. Naalala ko may gagawin pa pala ako. Mauna na ako. Pagkatapos mo akong landiin, gusto mo nang tumakas. Iwan mo ba ako para maghanap ng ibang lalaki? Wala namang ibang lalaki. Kung gayon, mag-focus ka. Sagutin mo ang tawag. Huwag mo nang pansinin. Nanji, mayroon ka bang importanteng gagawin kanina? Bakit hindi mo muna asikasuhin? Marami pa tayong oras. Babalik ako agad. Lolo, bakit ka nag-propose nang hindi mo sinasabi sa akin? Ay naku, gusto ko lang naman bigyan ka ng sorpresa. Nagdagdag ka lang ng gulo. Hindi lang nagkamali ng ipapakasal, kundi napagkamalan pang masamang tao. Kasalanan lahat ng pamilyang Liu. Sabi ng pamilyang Liu, si Liu Yanyan daw ang kaisa-isang anak nila. Kaya nagkamali. Magpasalamat ka na lang na hindi alam ni Nancy na ako ang young master ng pamilyang He. Kung hindi, huwag na nating pag-usapan ng apo, baka wala na akong asawa. Ganoon ba kalala? Hindi pwede. Kailangan kong ipaliwanag ng maayos. Huwag ka nang manggulo pa. Anong gulo ang sinasabi mo? Gusto ko lang naman na magpakasal ka na agad. Kung gagawa ka pa ng sarili mong desisyon, hindi ka lang magkakaroon ng manugang. Baka wala ka ng apo. Nanji, hindi ka naman siguro sinaktan ng pamilyang Liu, di ba? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Mabuti naman kung ganoon. Dahil lumipat ka na mula sa pamilyang Liu, umuwi ka na dito sa bahay. Tama, bumalik ka na at samahan si tita. Sa makalawa, dadalhin ka ni Lolo sa mga negosyo ng pamilya natin para tingnan. Basta magustuhan mo, ibibigay na ni Lolo sa'yo. Ang pinakamaganda ay magdaos ng press conference para makita ng mga taga-pamilyang Liu kung ano talaga ang pinalampas nila. Kung ako ang tatanungin, para harapin ang pamilyang Liu, dapat harapin sila tulad ng pagharap natin sa pamilyang Wang. Bugbugin silang lahat isa-isa. Manahimik ka. Huwag kang mag-alala. Wala na akong kinalaman sa pamilyang Liu. Pero, ayoko pa umuwi ngayon. Bakit? Alam ko na. Gusto mo siguro makaroon ng date, kayong dalawa, ay naku. Talaga nga namang lumalaki na ang dalagita. Ano? Hindi kami sangayon. Bakit bigla? Dinala mo ako para bumili ng bahay. Kapag may sarili kang pugad, doon mo lang ma-unlock ang mas maraming bagong mapa. Ano ba naman yang laging sa hotel? Anong sinasabi mo? Maging seryoso ka. Liu Nanzi. Anong klaseng pusa't aso ang naglakas loob na pumunta rito? Si Lingling. Nabalitaan ko na pinalayas ka ng pamilyang Liu. Anong pakialam mo? Ito ang Shangjing City, isang sikat na mansyon. May pera ka bang kambili ng bahay dito? Baka naman may kinakapitan kang mayaman? Kung makakabili ako ng bahay o hindi, wala kang pakialam. Ikaw naman, sino na namang sugar daddy ang sinundan mo para mag-sightseeing? Ikaw. Tara na. Huwag nating hayaang sirain ng mga walang kwentang tao ang ating kasiyahan. Hoy! Si Liu Nanzi, bumibili ng villa. Siguradong ninakaw niya ang pera ng pamilya. Halika na. Ito na ang pinakamagandang pamantayan. Ito na lang. Sarge, ito na lang. Ihanda mo na ang kontrata. Siege po. Sandali lang. Nagustuhan nila ang villa na ito. Bibilhin ko. Paumanhin po. Ang villa na ito, ang ginaw na ito ay nauna nang nagpareserba. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino ito? Siya ay ang magiging yaong madam ng pamilyang He. Ano? Manager. Tinutulungan lang kita. Siya ay isa lamang ampon ng pamilyang Liu. Isang ampon lang. Ngayon ay pinalayas na siya sa bahay. Natural, wala na siyang pera para magbayad. Hindi mo ba natanggap ang mensahe? Ang iyong bank card ay na-freeze na. Ikaw ngayon ay isang walang pera. Pulubi na.
Pulubi na nga, lumalabas pa. Nagpapanggap na mayaman para bumili ng villa. Ako, ayos lang. Hindi ba't isang villa lang yan? Ibigay na lang natin sa kanya. Narinig ko, mayaman daw kayo. Handa ba kayong bayaran ng buo? Siyempre. Si Ate Yan ay ang magiging yaong madam ng pamilyang He. Ang halagang ito, maliit na bagay lang yan. Paumanhin po. Kulang po ang balanse ng card ninyo. Paano nangyari yan? Liu Yanyan, hindi ka ba ang magiging? Yang madam ang pamilyang he? Bakit wala kang ganoong pera? Gusto mo ang pagkakataong makuha ang bahay na ito? Binigyan na kita. Pero wala ka ring silbi. Ako na lang. Tingnan ko nga, gaano ba kamahal ang sirang bahay na ito? 300 milyon. Nagnanakaw ba kayo ng pera? Malinaw po ang presyo, walang daya. Alam ko na. Magkasabwat kayong dalawa, di ba? Paano naman magkakaroon si Liu Nancy ng 300 milyon? Baka nga wala siyang kahit 30 piso. Kami na talagang mayaman. Pag bumibili ng bahay, hindi na kailangan gumastos. Tingnan ko nga. Kung gaano kayo kayaman. Binibining Liu, ikaw ang ika-6 na maswerteng customer ngayon. Dito, mayroon tayong isang libreng pagkakataong basagin ng itlog. Ang grand prize ay libreng bayad sa bahay. Ganito ba kabilis? Dito po tayo. Ito pala ang sinasabi ninyong kayamanan. Kung manalo kayo, may multo na. Baka nga wala ka pang 30 milyon na napanalunan, di ba? Ang inggit mo ay nakakapangit na. Naiintindihan ko naman. Halika, ipakita mo sa kanila kung ano ang tinatawag na swerte ngayon. Napakaswerte mo. Saj, libre nga talaga. Impossible to. Congratulations, Miss Lee. Ang pinili ninyong na villa ay libre na. Impossible. May dayaan to. Kasi hindi mo makuha. Sinasabi mong maasim. Nakipagtulog ka ba kay Liu Nancy? Kung hindi, bakit mo siya tinutulungan mag-arte? Silingling. Kung ayaw mo ng dila mo, ipagkaloob mo na lang sa mga nangangailangan. Liu Nancy, hinampas mo ako. Nakikita ko. Natamaan ka, kaya ka nagalit. Liu Yanyan, kung wala kang utak, huwag kang lumabas. Nakakahiya ka. Liu Nanxi, patayin kita. Mga guard, itapon niyo agad ang 2 babaeng itong naninirang pangalan sa labas. Bitawan niyo ako. Huwag nyo akong galawin. Ako ang magiging ginanghe. Ay, mahal ko. Huwag ka nang umiyak. Kung ako lang sana ang ginang ng pamilyang He, hindi ko mararanasan ito. Kailan ba talaga ako kukunin ng pamilyang He? Hello. Manager Zhao. Ako si Liu Hongjun. Lolo, kumawag ang pamilyang Liu para magtanong tungkol sa kasal ng Young Master. Kailangan talagang matuloy ang kasal, pero kailangan palitan ang ikakasal. Ano? Ang ikakasal ay kailangang palitan kay Liu Nancy. Ah, Ang libreng bahay na ito. Ang bango talaga. Gusto mong amuyin? Mabango rin ako. Ayoko. Nabibili na rin ang bahay. Ibig sabihin ba nito? Handa ka nang makasama ako habang buhay. Ako naman ang iyong boss. May bahay, ano masama kung itago kita? Kung gayon, kailangan kitang pagsilbihan ng maayos. Ikaw na ang aking boss. Kung hindi, hindi na ako makakatira dito. Kaya kailangan mong pagsilbihan ng maayos.
Ang walang kontrol na bastos na ito. May konsensya ka pa rin pala. Hindi mo naman. Alam ang password. Nancy, inatawagan ka ni Mama, bakit hindi mo sinasagot? Anong ginagawa ninyo rito ngayon? Liu Nanshi, pinag-aral ka ng mga magulang ko sa loob ng maraming taon. Ganyan ka ba makipag-usap sa kanila? Sabi mo nga mga magulang mo sila. Anong kinalaman ko? Tapos ka na ba mag-eskandalo? Mag-impake ka na at umuwi na tayo. Umuwi? Saang bahay? Hindi ba nasa bahay na ako ngayon? Siyempre, umuwi tayo sa pamilyang Liu. Sinabi ko na. Wala na akong kinalaman sa pamilyang Liu. Huwag mong kalimutan. 20 taon na ang nakalipas. Sino ang nagligtas sa iyo? 20 taon na ang nakalipas iniligtas nyo ako. Pero hindi ba gamit ang titulo na mabait na negosyante ay iniligtas nyo ang inyong kumpanya na halos bangkarote at binigyan ng bagong pag-asa? Pinagkainan at pinag-aral ka rin namin. Nang mahigit 20 taon lahat ng gastos sa pag-aaral at pangangailangan mo akala mo ba libre yan? Eh? Hindi pa nga ako nagtatapos pumasok na ako sa kumpanya. Alam nyo ba kung ano ang kumpanya noon? Lugi taon-taon halos bangkarot. Ang inyong kasalukuyang marangyang pamumuhay hindi ba dahil sa akin yan? Ang inyong pag-aalaga sa akin ay matagal nang nabayaran kasama na ang interes. Huwag-huwag. Oh, sige. Nancy, seryoso si Mama sa pagtanggap sa'yo pabalik sa bahay. Sapat na. Umalis kayo, hindi kayo welcome dito, huwag na kayong bumalik. Liu Nancy, huwag kang maging walang utang na loob. Kung hindi lang dahil sa pamilyang He kailangan talagang ang ipapakasal, ay ikaw, ako. Yan. Ah, kaya pala. Nancy, ang pamilyang He ay isang napakayamang pamilya. Sa bagay na ito, ang papa at mama mo ay para sa ikabubuti mo lang. Sabi ko na nga ba, wala kayong ibang pakay kundi ang sarili nyo. Dati ang pamilyang Wang. Ngayon naman ang pamilyang He. Ano ba ako sa inyo? Isang manika na ginagamit nyo para sa pera? Hindi. Anak, anong nangyayari sa'yo ngayon? Ang sama ng pananalita mo, anong manika na ginagamit para sa pera? Sa loob ng maraming taon, hindi ba't itinuring ka ng papa at mama mo na parang tunay na anak? Sa puntong ito, sa tingin mo ba maniniwala pa ako? Sa inyo, Maniniwala ka man o hindi, kailangan mong sumama sa amin ngayon. At saka, ang kasal sa pamilyang He ay hindi mo na matatakasan. Pa, bakit ka pa nagsasayang ng salita sa kanya? Diretsohin mo na lang at hilahin siya pabalik. Liu yan. Matagal na kitang tinitiis. Hindi ba sinabi ko na sa'yo kung wala kang utak? Huwag ka nang lumabas ng bahay. Nancy, anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ang kapatid mo? Ayos ka lang ba? Sinabi ko na. Wala na akong anumang koneksyon sa pamilyang Liu ninyo. Mukhang ikaw ay talagang matigas ang ulo. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon ng maayos para matuto ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang galawin siya? Zezhi, Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ganyan ba kayo magprotekta sa kaligtasan ng mga residente? Hindi nyo pa ba sila itatapon palabas? hindi nyo magagawa yan. Hindi. Nancy, anong gagawin mo? Talaga bang gusto mo kaming itatapon palabas? Magpaliwanag ka agad. Siguradong may pagkakamali dito. Liu Nanshi, hindi kita palalampasin. Sige, galaw. Huwag, ang katawan ko. Hindi ko kaya. Alam nyo ba kung sino ako? Huwag niyo akong galawin. Ayos lang. Young Master, ayon sa utos nyo, lahat ng negosyo ng pamilyang Liu ay binigyan na ng problema. Si Lolo naman, mukhang may bagong plano na naman. Tioli, bantayan mo ng mabuti. Huwag nang magkaroon ng anumang pagkakamali. Bakit hindi ka natutulog? Anong ginagawa mo rito? Bakit? Hindi ka makatulog kung hindi kita yaka. AMM, Seg. Alagaan ko na ang aking boss. Matulog na tayo. Kuya, hinahanap mo ako? Nandito na si Nancy.
Halika. Ito naman, ay galing sa pamilya para sa'yo. Ilang shares ng kumpanya at mga fights at assets. Kapag may oras ka, bisitahin mo. Sarge. Pero, bakit kailangan nating magkita sa nightclub? Kuya, baka naman sobrang higpit sa'yo ni tita palagi, kaya ginamit mo lang akong dahilan para makalabas? Anong pinagsasabi mo? Huwag na nating sabihin kung ano ang nakikita. Sige na, sabihin na lang natin gusto kong pumunta. Ikaw talaga ang paboritong kapatid ng kuya mo. Ang cheesy. Comfortable ka ba? Liu Nanshi, bakit sa tuwing may gusto ako, madali mo lang nakukuha? Hindi kita hahayaang maging masaya. Young Master, ang suot ninyo ay mukhang medyo. Hindi po yan angkop sa inyong pagkatao. Win, Tioli. Hindi mo lang naiintindihan. Ito ang aming kaglalambingan ng aking asawa. Inin. Ainen. Ihanda ang sasakyan. Tawagin ang mga tao. Young Master, anong gagawin mo? Susuntukin ang isang walang pakialam na gago. Kuya, naihilang ako. Ipapasyal mo pa ako. Hindi pa ako tapos. Anong ginagawa mo? Hiandu. Anong gagawin mo? Kung may sisisihin, sisihin mo ang sarili mo dahil hinawakan mo ang hindi mo dapat hawakan. Sugod. Bakit hindi pa siya bumabalik? Baka naligaw siya? Huwag, huwag. Marami kayo, kakaunti kami. Anong klaseng lakas iyan? Kung matapang ka, mag-isa tayong maglaban. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag kang gumawa ng ganyan. Hiyanshan! Kuya, Hiyanshan! Kuya! Sage, gawin mo. Sige, saktan mo ako. Makatakot ba ako sa'yo? Sage, suntukin mo. Dito mo ako suntukin. Para makita ni Nancy ng malinaw ang pangit mong pagkatao at lumayo ka sa kanya. Ikaw na sumisira sa relasyon ng iba. Bakit ka may karapatang husgahan ako? Ipapakita ko sa'yo ngayon kung sino talaga ang dapat lumayo sa kanya. Anong ginagawa mo? Hiyanshan! Hiyandu, ayos ka lang ba? Nanshi, akala ko hindi na kita. Makikita pa. Gago. Niloloko mo ako. Tigil! Bakit mo siya sinasaktan? Sinasaktan ko siya? Siya ang nagdala ng mga tao para palibutan ako. Gusto mo pa ring magdahilan? Nakita ko mismo na sinaktan mo siya. Nancy. Ako. Tanungin mo sila. Sino ang boss nila? Kuya, May sasabihin ka pa ba? Ako. Ang tungkol dito. Sasabihin ko ang totoo kay tita. Nancy. Diyos ko. Ang hirap naman. Kaya pala, nagkamali ako ng pagkakaintindi sa kanya. Nancy, masakit ang sugat ko. Tingnan ko. Bakit ang bilis niyang umalis? Siguro, Nagmamadali siyang pumunta sa ospital. huwag na. Hipan mo lang ako. Gagaling agad yan. Masakit ba? Hindi na masakit yan. Teka! Bakit ka nandito? Ito ang parusa sa'yo. Dahil hindi ka nakatuon. Nancy, umuwi ka mamaya, ha? Sino yan?
Ang saya mo, Isang napakahalagang tao. Sino? Anong iniisip mo? Siya ay isang napakahalagang miyembro ng pamilya ko. Bye-bye. Ngayon, hindi ba't ako lang ang pamilya mo? Yung nasa tiyan mo, malapit na rin siguro. Ano bang sinasabi mo? Nanshi, kailan mo ba ako bibigyan ng formal na posisyon? Kahit man lang. Pagkatapos mong ipakilala sa pamilya ko, Pamilya, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mapapapayag ko sila na makipagkita sa'yo sa lalong madaling panahon. Hintayin mo lang ang magandang balita ko. Paalam! hello, Lolo. Gusto ko lang naman na mas maaga mong iuwi ang asawa ng apo mo para sa akin. Pero ikaw, bata ka, palagi mo akong pinaghihintay. Naghihintay ako hanggang sa lumamig na ang lahat. Amy, Lolo, pinahanap niyo po ako. Ang engagement party na pinapahanda ko sa'yo, kumusta na ang paghahanda? Baka kailangan pa nating kausapin si Young Master. Tingnan mo kung walang ikakasal sa engagement party. Engagement party pa rin ba yan? Amy, sino nagsabi sa'yo na walang ikakasal? Marami akong paraan para mapapunta sila. Lolo, yang si Hyunduo ay isang walang hiya. Isang traitor na tao. Si Zesi ay hinding-hindi. Dapat magpakasal sa kanya. Kung hindi, Magiging magulo ang buhay ng buong pamilya namin. Talagang marami siyang paraan. Hindi nga siya nagkamali na maging tagapagmana ng pamilyang He. Ito. Hindi lang siya maraming paraan. Ang puso niya ay parang sieve. Kung sasama si Zizi sa kanya, siguradong masasaktan siya. Pagbalik ni Zizi, magkakaisa tayo sa sasabihin. Para sipain ni Zizi ang lalaking yan. Tama. Sipain siya palayo. Zeshi, tamang-tama ang pagdating mo. May sasabihin sila sa'yo. Anong problema? May magandang balita ako para sa inyo. May boyfriend na ako. Gusto ko siyang dalhin dito para makilala ninyo. Hindi. Zezi, si Hyunduo ay hindi bagay sa'yo. Tama. Hindi ako ang nagpadala ng mga tao para palibutan siya sa eskinita noon. Manloloko siya. Hindi mo alam kung gaano karaming bagay. Ang tinatago niya sa'yo, kung sasama ka sa kanya. Siguradong mapapahamak ka. Hiwalayan mo siya. Maghanap tayo ng iba. Tigil. Hindi ko alam kung anong maling akala ninyo tungkol sa kanya. Pero naniniwala ako sa kanya. Hindi niya ako lolokohin. Bakit hindi ninyo muna siya makilala para maalis ang mga maling akala? Ayoko. Bakit ka nagmamadali? Yung video na yan, sa isang tingin fake lang, siguradong siya ang gumawa-gawa lang yan. Ang yung master ng pamilyang He. Sino ang mga ngahas na kidnapin siya? Ayaw na ba nilang mabuhay? Hindi pwede. Paano kung totoo nga ang nangyari? Anong gagawin natin? Dali, sundan natin sila. Para maprotektahan din natin si Nancy. Tara. Lolo. Baka naman tama na. Natatakot ako na baka ang Young Master ay maging malupit sa sarili niyang pamilya. Wala kang alam. Kapag napakasalan na niya ang kanyang asawa, natural lang na magpapasalamat siya sa akin. Dalhin niyo na rito ang tao. Opo. Lolo, masyado na kayong naglaro ngayon. Lolo? Nanshi, Tinawag mo siyang lolo? Kaya pala talaga niloloko mo lang ako sa lahat ng oras. Ikaw ang young master ng pamilyang He. Nanshi, Gusto kong marinig ang totoo. ako nga ang young master ng pamilyang He. Apo sa tuhod ko. Ganoon pala ang nangyari. Sino ang apo sa tuhod mo? Lolo, huwag ka nang dumagdag sa gulo. Hindi ba't ipinapaliwanag ko lang para sa'yo? Nanshi, ang pamilyang He ay nagsimula sa mga gang. Kaya, bago ako maging tagapagmana ng pamilyang He, ang aking kagakakilanlan ay dapat na itago. Ito ay para sa aking proteksyon. At para rin sa proteksyon ng mga taong malapit sa akin. Hindi kita sinisisi sa bagay na yan. Pero ang sinabi mo magiging male model ka para lokohin ako? Hindi naman siguro ganoon kahirap ang pamilyang He para hayaan ang young master nila na magtrabaho, di ba? Hindi ba't nakatakot ako? Na baka tumakas ka? Isa pa,
Sino ba ang nagsabi sa'yo na sipingan ako at hindi panagutan? Kaya kasalanan ko pa? Hindi. Kasalanan ko. Signa. Ang batang yan, may araw ka rin pala ngayon. Yang madam, ito yon. Saj, ang tungkol sa pagkatao ko, hindi ko na yan papansinin. Pero yung video ng pagdukot, niloko mo pa rin ako, di ba? Anong video ng pagdukot? Ako. Hindi niya ako nakikita. Nanji, maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Hindi mo ako niloko. Kung gayon, pinaglalaruan mo lang ako. Alam mo ba kung gaano ako natakot nang makita kitang dinukot? Gaano ako nag-alala? Alam mo ba? Bitawan mo ako. Ayoko na talagang makita ka. Hindi ako bibitaw. Tutal, sa ngayon, hindi mo rin naman ako nakikita. Kapag humupa na ang galit mo, saka lang ako bibitaw. Walang hiya. Ako ang walang hiyang patuloy na kumakapit sa'yo. Apo kong manugang. Hindi ba't dapat ayusin muna natin ang engagement party bago ka umuwi at magpatuloy sa pag-iya? Ano sa tingin mo? Ano? Engagement party? Nasaan na ang engagement party ninyong dalawa? Ano? Lolo. Tunay nga kayong lolo ko. Bigla akong nakaka-relate sa'yo. Nanji, tara, alis na tayo. Huwag na nating samahan ang matandang yan. Sino ang nagloloko? Katanungin kita, gaano nakatagal mo binili ang singsing na yan? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita na suot ng apo kong babae. Ikaw ba, bata ka, talagang hindi mo kaya? Lolo, ano po ang sinasabi ninyo? Ako, ang matandang ito, ay inayos na ang lahat ng eksena. Mga bisita, mga damit, lahat ng kailangan para sa engagement. Lahat ay handa na. Naghihintay na lang ako na suotin ninyo ang inyong mga damit at pumasok. Tama po. Young Master. Si Lolo ay abala sa inihahanda ko ang engagement party mo. Naghihintay lang ako para bigyan ka ng sorpresa. Kahit ang taong ikakasal ay hindi alam ang engagement party, anong klaseng sorpresa yan? Halos masira nyo na. Lolohi, kahit hindi ako tutol sa engagement, umaasa pa rin ako na magaganap ito sa presensya ng aking pamilya. Naisip na ng matandang ito ang lahat. Nandito na rin ang pamilya mo. Ano? Ang ayos ng pagkakaplano ko. Di ba? Lolo, Paano nangyari yan? Paano naging yung master ng pamilyang si Hianchen? Lolo, takot ka ba talaga na makahanap ng asawa ang apo mo? Sa larong Minesweeper. Siguro walang sinuman ang makakatalo sa'yo, di ba? Minesweeper. Ano? Ito. May bomba ba dito? Lolo. Sinira mo na naman ang mga bagay-bagay. Pansamantala pa lang tayo. Huwag na kayong magsalita. Ako. Kusa ba kayong alis o ipapaalis ko kayo ng sapilitan? Kami ang inanyayahan ni Lolo He, ang pamilya ng ikakasal. Kahit ikaw pa ang young master ng pamilyang He, hindi ka dapat mawalan ng galang, hindi ba? Tama. Kami ang magiging biyenan mo sa hinaharap. Kung paalisin mo kami, ang mukha ni Liu Nancy ang mapapahiya. Itapon na lang sila para makatipid sa oras. Ay, ngayon ang malaking araw ng engagement mo. Bakit ka nagtatampo? Liu Nancy, ami ang pamilya mo. Kapag naghain ka ng sa mga nakatatanda, kailangan may inom, hindi ba? Kung hindi, mabababa ang tingin sa'yo ng ibang tao. Hindi ako kinukulang sa inom saan ng mga nakatatanda. Hindi ko na kayo kailangan. Liu Nanshi, ano ang drama mo? Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ay inampon lang ng pamilyang Liu? Wala kang pamilya. Sino ang nagsabing wala siyang pamilya? Kami ang pamilya niya. Lolo mo. Bakit ka nandito? Asa ka? Anong ibig mong sabihin? Sa sinabi mo kanina, Matagal na tayong hindi nagkita, ikaw na matandang walang kamatayan, lalong bumibingi ka na. Sinasabi ko sa iyo, kami ang pamilya ni Nancy. kaya pala ang apo kong manugang ay ang nawawalang anak ng pamilyang mo noon. Tay, sino naman ang mahandang ito? Siya ang pinuno ng pamilyang Mu, nakasingkanyag ni Lolo He sa 4 na malalaking pamilya ng Shangjing. Si Mu Zongo. Yes. Bakit na naman 4 na malalaking pamilya? Lolo, tita, Aba, Kuya. Nanji. Marami kang pinagdaanan sa mga taong ito. huwag kang matakot. Simula ngayon, kami ang kakampi mo. Tama. Kung sino man ang mang-api sa'yo, susuntukin ko siya. Kaya pala magkapamilya sila. Anong biro yan? Hindi ba ulila si Liu Nancy? Bakit sa loob lang ng ilang araw, naging young miss na siya ng pamilyang mo? sino ang nagsabi sa'yo nang ayon lang ako naging young miss ng pamilyang mo? Kung matagal mo nang alam,
Bakit ka nagtagal sa bahay namin bilang ampon sa loob ng 10 taon? Ano ang pakay mo? Nga, Ano nga ba ang pakay niya? Iyon ay dahil niligtas ninyo ang buhay niya. Para makabayad ng utang na loob, nanatili siya sa bahay ninyo sa loob ng 20 taon. Pero, hindi ninyo siya itinuring na kapamilya. Ibig sabihin, ang young miss ng pamilyang mo ay nanatili sa bahay namin ng 20 taon, pero pinilit ko siyang umalis. Tama. Akala ko pa naman, mabait kayo kay Nancy. Kaya sa loob ng mga taon na ito, hayagan man o palihim, marami kaming ibinigay na suporta sa pamilyang Liu. Pero nakakalungkot lang, kayong buong pamilya, tinuring ninyo ang perlas na parang basura. Mahal ko. Paano nangyari yan? Sa totoo lang, dahil kay Nancy, walang problema kung ipagkatuloy namin ang pakikipagtulungan sa inyo. Pero binigyan namin kayo ng pagkakataon, pero hindi ninyo ito pinakinabangan. Anong ibig mong sabihin? Tanungin mo ang iyong mahal na anak, si Liu Yanyan, pagkapasok niya sa kumpanya, Lahat ng mahahalagang empleyado. na itinaas ni Nancy ay tinanggal niya. Direkta niyang ginawa ang kumpanya, mula sa kumikita patungong nalulugi. At ang pinakamahalaga, ang batang ito ay masyadong nagmamadali sa tagumpay. Sa dami ng pwedeng pag-aralan, bakit stock trading pa ang pinili niya? Ang pera ng kumpanya, lahat ay nawala. At umutang pa siya sa bangko ng malaking halaga. Ngayong buwan, hindi ba, hindi na mababayaran ang sahod? Totoo ba ang sinabi niya? Paumanhin, atay. Gusto ko lang sana makakuha agad ng magandang resulta. Ako, anong kasalanan ko sa nakaraang buhay ko para magkaroon ng anak na pulad mo? Huwag mong saktan. Huwag mong saktan. Siya lang ang dugot laman natin. Ang mapagmahal na ina ay sumisira sa anak. Ang negosyo ng pamilyang Liu, tapos na. Nancy, ang lahat ng ito sa pamilyang Liu, mayroon kaling malaking ambag. Hindi mo naman siguro hahayaang malugi ito, di ba? Di ba? Nga, Nancy, tulungan mo ang tatay mo. Ang kumpanya, buhay ng katay mo yan. Ginangsi. Pakiusap, huwag mo nang sabihin na ikaw ang aking ina. Agad kong ibabalik ang pangalan ko. Ako si Munanji. Wala na akong anumang kinalaman sa pamilyang Liu ninyo. Alaga. Nancy. Sigurado ka na ba talaga? Dapat matagal mo nang pinalitan para hindi ka sipsipin ng dugo ng iba. May paraan pa. Lolo He, sinabi mo noon, nabibigyan mo ako ng 1 bilyong order. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ito ng mabilis at may mataas na kalidad. Ha? Ang order na yon ay para sa aking manugang. Ngayon na si Nancy ay wala nang kinalaman sa pamilyang Liu ninyo. Kung gayon, ang order na ito ay natural na walang bisa. Bakit nangyari ito? Lolo He, hindi mo kami pwedeng pabayaan. Lolo He, kailangan mo akong tulungan. Umalis ka. Tapos na. Alagang tapos na. Ay, mahal ko. Huwag mo naman akong takutin. Mahal ko. Ay naku. Impossible. Hindi ako naniniwala. Liu Nancy, kasalanan mo to. Mamatay ka na. May tao ba dyan? Palabasin niyo sila. Ngayong wala na ang mga walang kinalaman. Pag-usapan na natin ang kasal ng 2 bata. Di ba? Wala nang dapat pag-usapan. Hindi kami pumapayag. Tara na, uwi na tayo. May tao ba dyan? Ikaw na matandang walang galang. Anong gusto mong gawin? Lolo mo, ang kasal ng 2 bata ay dapat nilang pagdesisyunan. Zezhi. Huwag mo akong tingnan. Hindi. Hindi ka pwedeng magpakasal kayang manloloko na yan. Anong nangyari? Nancy, may masakit ba sa'yo? Hindi kaya buntis ka. Ano? Lolo mo, magsalita ka nga. Buntis ba siya? Buntis siya. Magkakaroon na ng tagapagmana ang pamilyang He. May tagapagmana na. Ang galing. Ang galing. Anong magaling? Lolo mo, binabati kita. Magkakaroon ka na ng apo sa tuhod. Magkakaroon ako ng apo sa kuhod. Anong binabati mo? Bati, bati, bati. Ay, ang galing. Ang galing. Ang mga anak at apo ay may sariling kapalaran. Matanda na ako. Pero hindi pa ako patay. Ang kasal ng Nancy namin, hindi pwedeng maging simple lang. Tama. May problema. Hindi ba tayo mag-uusap tungkol sa kasal? Umupo tayo at mag-usap. Mag-usap. Nancy, Saan ka galing? galing kay Tioli. Sabihin mo, Kayo, pamilyang mo, ano ang gusto ninyo? Sa totoo lang,
Hindi ko talaga nagustuhan ang pamilyang He ninyo. Hindi ko rin talaga nagustuhan ang pamilya mo ninyo. Kung ganoon, bakit ka pa nakikipag-usap tungkol sa kasal? Nagustuhan ko lang si Zizi, bilang apo kong babae. Sinasabi ko sa iyo, Hindi ako natatakot. kung walang pamilya ang apo ko, ituturing ko siya na parang tunay kong apo. Gusto mo pa ring agawin ang apo ko. Papatayin kita. Matanda, sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Ayos lang. Young Master. Young Master, halika rito. Pigilan mo sila. Young Master, Young Master. Zizi, ano kung? Ako na lang ang kumunta sa bahay ninyo at maging live-in partner. Seg. Maligayang pagdating sa ating bagong kasal. Wow. Ang ganda nilang tingnan, parang perpekto. Bagay na bagay sila. Ang galing mo, walang hiya ka. Hindi ka pa maayos, kaya huwag ka nang lumuhod. Dahil sinabi na ni Lolo na huwag lumuhod, patayo na lang kami para magbigay galang. Ang ibig kong sabihin, Si Nanji lang ang hindi luluhod. Ikaw, lumuhod ka. Lolo, inumin niyo po ang tsaa. ang bait naman ng babi ko. Asawa ko. Ang bata, hindi ka ba niya ginulo ngayon? Buong umaga ngayon, ni hindi ko nga nahawakan ang damit ng bata. Paano niya ako guguluhin? Baby, tawagin mo si Great Lolo. Bakit naman? Ako ang Great Lolo niya sa ina. Unahin mo si Great Lolo sa ina. Baby, Lolo. Bata pa ang bata. Matagal pa bago siya makapagsalita. wala akong pakialam. Kapag nagsalita na siya, ang unang salita niya ay tiyak na Great Lolo. Bakit naman? Dapat Great Lolo sa ina muna. Tawagin mo siyang Lolo sa tuhod. Lolo sa tuhod at Lolo sa kuhod. Lolo sa tuhod. Tama na. Hayaan mo silang mag-away. Tingnan mo. Ito ang pangalan na isinulat ko sa kumpanya. Naku, Bakit ang bagal? Naku. Yingley, Hindi. Tsingchen, Maganda ang pangalang Sinchen. Hitsinchen na lang. sa tingin ko, mas maganda ang pangalang Jincheng. Dapat mo Jincheng. Huwag kang ang ano. Anong mo Jincheng? Ang apo ko sa kuhod, tatawagin mo bang? Mo ang apelido. Ikaw talagang matandang matigas ang ulo. Anong panahon na ngayon? Hindi ba pwedeng apelido ng nanay ang gamitin ng bata? Aba, syempre hindi. Buisit ka. Dapat bahiyang apelido. Mu. Paano kung gumawa pa tayo ng isa? Ayos. Magkakaroon ka na ng kapatid na lalaki.